Masyado kasi kayong mga balat sibuyas. Kapag kayo'y nasisita, kayo'y gigil na gigil. Kailangan hindi po tayo ganun. Kailangan tayo po ay bilang mga pinapasahod ng taong bayan, bilang mga empleyado kayo ng gobyerno, sabi nga ni PRD, tayo lahat ay utusan ng mga Pilipino. Kung merong hinihingi sa atin ng mga Pilipino, marapat lamang na ibigay natin. Kung merong pong tinatanong, marapat lamang na sagutin natin. Pero dito sa bayan natin, kapag ka medyo nasaktan ka doon sa mga nasaktan sila sa mga sinasabi mo, kahit patanong ito, may kaso ka. So they are weaponizing the government against yung mga bumabatikos sa kanila. Hindi ba? So speaking of fake news, di ba? Speaking of fake news, pag-usapan nating mahigi itong fake news na to, pagkakaroon daw ng regulatory body. May papakita ako ng mga videos in a bit. Para mapag-usapan pa natin itong maigi. Sino ba talaga fake news? At ano ba talaga ang fake news? Pagkakaroon ng regulatory body sa social media para labanan ng fake news, pinag-aaralan ng palasyo. Again sa Amerika, niluluwagan na nila. Kasi nung panahon ni Biden, hinigpitan talaga nila. Halos wala nang kalayaan sa pagpapahayag yung mga tao. Pero ngayon, niluwagan na. And even Facebook America, tinanggal na po yung mga fact-checkers nila. Dito po sa Pilipinas, Facebook, YouTube, TikTok, meron po yung community standards, okay? May community standard dyan. Halimbawa, sa Facebook, meron na yung AI, meron yung Artificial Intelligence Verification, meron pa yung, or review, meron pa yung human auditor, which is yung Verifiles dito, di ba? Di ba, konting mga ano ka lang, ang arte-arte ng Facebook, hindi ka na kagad makapag-post, comment, message. Kasi nga, pag lumabag ka sa kanilang community standards or guidelines, sigurado sibak ka. Either suspended ng ilang araw, linggo, buwan, or talagang totally tatanggalin na yung iyong account kapag ka ikaw ay loko-loko sa social media. Ganon din kay YouTube. Meron din si YouTube, yung sinasabi ng TRICOM na makikita ng mga kabataan, nek nyo, walang batang nanonood sa amin. Unang-una sa lahat, pag nag-upload kami ng video, we put yung check doon sa 18 and above, 17 below, X yan. So kung ang account is bata, hindi talaga makakapanood dyan. Besides, meron tayong parental guidance. Sabi nga, hindi ba, patnubay ng magulang ang kailangan. So, in order for you to make sure na yung mga anak ninyo, maayos yung pinapanooran, might as well make a rule sa inyong browsing sa computer nila. Lagyan nyo ng rule, yung pag-browse nila, or wag nyo na talagang pahawakin ng gadget yung mga minor de edad. So in terms of regulatory body, sobra-sobra naman ng regulatory body yan. Meron ng regulatory guidelines ang Facebook and YouTube, tapos gagawan pa natin ng sarili natin. Bakit? Dahil masakit yung sinasabi ng vlogger na to. Samantalang sa inyo nagsisimula yung fake news. Pakinggan natin itong balitan to. Regulation. Sa social media para labanan daw ang fake news. Wow. Pinag-aaralan na raw ang pagkakaroon ng regulatory body sa social media para malabanan ang fake news ayon sa Malacanang. Pero para sa dating opisyal ng palasyo, mismo ang pamahalaang Marcos Jr. naman daw ang pinanggagalingan ng fake news. Samantala, kukumpirmahin ng palasyo sa DILG chief ang katotohanan tungkol sa kontrobersyal na rescue operation sa dinukot na Chinese student. Si Cresalyn Catarong sa report. Ayan so makikita nyo dito sa report na ito, nalalabanan daw ang fake news ng Malacanang. Pero tingnan ninyo, within their ranks, sa SILG natin, DILG secretary, at saka itong Malacanang, hindi nagtutugma yung kanilang reporting. So, pag hindi nagtugma, ano ibig sabihin nun? Yung isa mali, yung isa tama. Pwedeng parehas mali, pero ibinalita nila, ang tawag doon. Di fake news yun. So, sino ngayon ang fake news? Pakinggan natin to.
Panahon na raw na magkaroon ng regulatory body sa social media. Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office o PCO Secretary Jay Ruiz. Sinabi niya sa movies, may nagre-regulate na kung saan saklaw ito ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ayan, katulad yan. MTRCB. O meron ganyan. So gusto niya yung social media magkaroon din ng ganyan. Or baka yung social media, ipasailalim niya rito. Yun ang siguro ang plano nila. Just to regulate and to control. Why do you need to control? Diba? Why do you need to control the voices of itong mga yung free speech? Bakit nyo kailangang i-regulate? Okay, katulad yan. Nakakapagbalita naman ng mainstream media. May isa iba kami. Kapag peke naman yung balita ng mainstream media, naglalabas ba sila ng erratum? Diba? Kasi nga, merong sariling utak, kokote, ang mga Pilipino, kaya nilang i-challenge lahat ng pwede nilang at gusto nilang i-challenge. Oh, hindi ba? Pero may nasa-sanction ba sa mga mainstream media kapag nagbalita sila ng mga ina-accurate na mga balita? Hindi ba? Wala naman. Tuloy-tuloy pa rin naman sila. May prangkisa pa rin naman sila, di ba? O katulad nitong MTRCB na to. Kaya po nagkaroon ng MTRCB, sabi nga ni Banat Bay, pinag-aralan daw niya yan nung sila'y naging member nito, dahil din yan sa diktadurya. Ito daw MTRCB, tatak diktador daw to. Bakit? Kasi nung mga panahon ng martial law, marami sa mga aktivista na mga galit sa administrasyon ni Marcos Sr., ang nilabas nila yung kanilang mga istorya, nilabas nila yung kanilang mga saloobin through pelikula. Parang si Jose Rizal, di ba? Sinusulat niya sa kanyang No Limit Tangere, El Filibusterismo, yung pang-aabuso ng mga Espanyol. So, ganun din to si MTRCB. Binuo ito noong panahon ni Bongbong Marcos, ni Marcos Sr., binuo ito para i-filter lahat ng mga pelikula na medyo masakit ang batikos or masama ang tabas ng dila patungkol sa Malacanang. Kaya hindi na umunlad-unlad yung pelikulang Pilipino dahil sa mga ganitong regulatory body na alagpasan na tayo ng maraming bansa pagdating sa politika. Mali, pagdating sa pelikula. Hindi ba dito nakatali pa rin tayo dito sa MTRCB na to? We are still at the beg and mercy of MTRCB. So, ibig sabihin, ang MTRCB, ang bumuo niyan, isang diktador. Therefore, itong MTRCB, pwedeng galawang diktador. Tapos gusto nyong gawin yan sa free media? Gusto nyong gawin yan sa internet, World Wide Web? At gusto nyo lahat ng mga vloggers mag-register sa inyo? Para saan? Oo, bakit pa namin kailangan magpaalam sa inyo? Para lang kami ay mag-content. O edi kapag nagpaalam pa kami sa inyo, edi na tayo niyan, accomplice nyo na kami o accomplice na namin kayo. O, pakinggan pa natin. RCB, gayon din ang radyo at TV. Subalit pagdating sa online, ay pinapabayaan naman daw na puro fake news ang lumalabas. Ang binanggit na halimbawa rito ng kalihim ay kapag may anunsyo ang gobyerno na walang pasok. Ang babaw. Ang niya ng fake news, inanunsyo ng palasyo, walang pasok, tapos may nagpakalat, may pasok. So yun daw yung fake news. At dahil doon sa mga ganitong instances, kailangan po nating gumastos pa ng panibago para makapagtayo ng isang regulatory body para magpulis, magbantay sa Facebook. So pera na naman ng taong bayan yan. Anong paki nyo? Do you know how social media works? I have a computer, I have a profile in my Facebook. Then I post some personal things in Facebook, though it's public. That's for public consumption. It's not my fault kung ang pagkakaintindi mo doon sa post ko iba at iba yung pagkakaintindi ko, iba yung pagkakaintindi ng 5 kapitbahay namin. Hindi ko na kasalanan yun.
Again, that is what I want to post in my wall. Sa wall ko hindi ako pupunta sa ibang wall para mangaway. Sa wall ko lang. Popost ako, tapos triggered kayo. Tapos sasabihin nyo, fake news naman yan. Pag hinanapan kayo ng datos, paano mo masasabi? Walay. So napakahirap nitong plano nila na i-regulate itong social media because sobrang lawak nito. Maniwala ka. Minsan nga, kumakain ako ng hamburger. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Biglang may nagsasalita sa likod ko. Paglingon ko, mag-isa lang naman siya. Yung pala, binablog niya yung hamburger.